morning po sa ating lahat mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Blessed Tuesday sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayo mga kapatid? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O God, salamat sa bagong umaga, sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin, at sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay mapagpala at makapag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Lahat po ng papuri, pagdakila sa inyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Awit muna tayo sa Panginoon po. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and when you realize life not always fair, you can run away and hide. Let the old man decide. You can change your circumstances without prayer. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize life not always fair, you can run away and hide. Let the old man decide. And you can change your circumstances with a prayer. When everything fall apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your head and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take away, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hand and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurts away. If you'll just praise His name. When everything fall apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hand and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hand and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. When you praise His name, if you'll just praise His name, if you'll just praise His name. Amen. Praise the Lord. When you feel you can't go on, just raise your hand and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away if you'll just praise His name. Mga kapatid, meron po akong tanong sa inyo sa umagang ito. When realization comes, or when someone comes to a realization, Tagalog, kailan po tayo napupunta sa point na
reflect tayo or realize tayo or nag-iisip tayo tungkol sa ating buhay, parang meron tayong something na naunawaan, no? Na biglang, parang boom. Ito pala yung ibig sabihin nun. Dapat ganito pala yung ginawa ko. Ito pala dapat ang aking ginagawa. Nagkaroon ka bigla ng realization, mga kapatid. At kapag ka na-realize mo na yung isang bagay, yung dapat mong gawin, o ito yung dapat mong ginagawa, when that realization comes in your life, what will be your action? Ano naman yung gagawin mo ngayon? Okay, na-realize mo na, naunawaan mo na, napunta na yung isip mo na, ito pala yung dapat kong gawin. How about your action? Ano naman yung gagawin mo? Halimbawa po, nagpunta ka doon sa church na lang. At habang andun ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, nakaka-realize ka, naiisip mo na, ganun pala yun. No? At sobrang nabibless ka dahil yung teachings ay talagang naunawaan mo. But the question is, after the teachings, what will you do? Amen? Pumunta naman tayo doon sa application, what will we do? Hindi pwedeng napakinggan mo. Pero napakalaking bagay na kapag tayo ay nakikinig, no? Ay nagkakaroon tayo ng realization. Hindi pwedeng nakaupo ka lang doon tapos wala lang mangyayari, no? Ay, ang ganda ng sermon, no? Ay, ang galing niya magsalita, hindi ka antokin. Pero wala ka namang ang term ni Pastor Gab dyan take away. Ano yung take aways mo doon sa pagtuturo? Pagtuturo ng pastor, pero kalimitan po alam nyo kung anong nagtuturo sa atin? Yung sitwasyon. Minsan nagkakaroon tayo ng sitwasyon na kung saan tinuturuan tayo kung ano yung ating gawin. Minsan kapag kung kailan tayo nakaka-realize, minsan doon sa pagtuturo, kalimitan doon sa sitwasyon o pangyayari sa ating buhay. Pag napunta na tayo doon sa situation na yon, doon na natin nare-realize. Amen po ba? Babati muna ako sa inyo. Good morning kay Ate Berna at sa kanyang nanay. Amen. Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat. Kay Mamang Lani at kay Papang Allong, ang aking mga magulang andito rin. No? At kay Ate Shelo. Tama si Ate Shelo nga to. Happy birthday, Ate Shelo. Kahapon po yan. At kay Pastor Gab at Ate Det na kasamaan ko dito sa Church of Christ Taiwan na nasa bakasyon na yon. Good morning sa inyo dyan sa Pinas, Pas Gab. Sabi po niya, blessed morning po mga kapatid, Gabs and Death. Yan, nanonood po sila. Si Ate Lynn Alcoran. Ate Lynn, good morning. Kumusta ka dyan sa yung trabaho? Amen! Na magpatuloy po tayo. May mga panahon na nakaka-relate na tayo doon sa stoplight. Sino sa inyo mga nagdadrive dyan? Merong green, red muna. Merong red, merong orange, saka merong green. O minsan yellow yung ibang kulay. Pag sinabi mong red, stop yan. No? Tapos kapag orange na, ready. Siguro, parang gano'n. At yung kapag, alam ko, yung sure ako, yung green, go na yan go. May panahon na tumitigil tayo, no? Pupunta tayo sa isang lugar na tahimik, walang makakadisturb sa atin, or we are setting a time, or siguro pupunta tayo sa Starbucks niyan, sa kape. Para sa ganun ay mag-isip tayo, magkaroon tayo ng self-reflection, ng self-evaluation. At on that point of time, may mga papasok sa isip mo na realization kung ano yung dapat mong gawin. Last week po ay Monday to Friday, wala po tayong morning devotion. At napansin niya ng iba may nagchat sa akin, Pastor, bakit wala po tayong morning devotion last week? At nag-decide ako na manahimik on that week. Maglaan ng oras para sa aking sarili na magkaroon ng personal na devotion sa Panginoon.
na ako at ang Panginoon. At the same time ay nagkaroon ako ng oras para isipin, tama ba itong ginagawa ko? Na gumigising ng umaga para sa ganun ay mag-share, magkaroon ng live. Tama ba yung ginagawa ko? At ang Panginoon, ipinaisip niya sa akin na, anak, ituloy lang. No? May mga nag-chat sa akin na, Pastor, asan na po yung live ninyo? Pastor, yung nanay ko po ay nakikinig sa inyong morning devotion. At nagkaroon ako ng realization na yung ginagawa ko ay una para sa akin po kasi ito eh. Para ako ay lumago, para magkaroon ako ng regular na pananalangin sa ating Panginoon. Pero na-realize ko na hindi lang para sa akin to, kundi para sa mga nakikinig at gusto ring matuto at gusto ring magkaroon ng realization na napakahalaga pala yung salita ng Panginoon na itatanim dito sa ating puso. Lalo na sa mga Kristiyano na napapalalahanan na dapat pala meron tayong personal na devotion sa Panginoon. Meron pala tayong oras dapat nilalaan para makapag-aral ng salita ng Panginoon at oras para tayo ay nakakapanalangin sa ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat sa Panginoon dahil ngayon ko lang po kasi naranasan yung full-time ka sa work at meron kang ministry, no? Sabi ko nga, meron akong full-time, may part-time ako at may ministry. At yung katawan ko ay parang nagkaroon siya ng kapaguran, no? Pero na-realize ko na sa pag-share ng salita ng Panginoon, doon ko nakukuha yung kagalakan. There is a joy in sharing the Word of God. There is a joy in having a devotion, a regular devotion with the Lord. At yung kagalakan na yon, hindi natin makukuha sa ibang tao, ibang lugar, no? Yung kagalakan na yon ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Wala nang hihigit pa sa kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. That is a realization. Bakit po? Kasi ang tao minsan naisip natin na pag mayaman na ako, marami na akong pera, masayang-masaya na ako. No? Mamaya pag-uusapan natin yan unti-unti. Pagka meron akong mataas na posisyon, yun na yung magbibigay sa akin ng fulfillment ng totoong kagalakan. Kaya sige, ang tao, sige, sumikap ng sumikap, trabaho ng trabaho, sige, lahat na ibinuhos sa trabaho. No? Lahat na ng pera ay pinadala na sa kung sino-sino sa ganito ganyan, no? Ginamit na sa ganito. Gusto nila na sige magtrabaho para magkamal ng maraming salapi at iniisip nila na kapag kamayaman na sila, magkakaroon sila ng maraming kaibigan. Pag mayaman na, ayun na yung magbibigay ng fulfillment ng kagalakan sa kanila. No? Wala tayong ginajudge. Sinasabi natin yung realidad ngayon. At sana sa umagang ito magkaroon tayo ng realization na yung tunay na kagalakan ay sa Diyos lamang matatagpuan. Sabi nga nila minsan, meron kang magandang bed, no? Pero wala ka namang magandang tulog. Aanin mo yung napakagandang bed kung wala ka namang tulog. No? At marirealize natin na ang kagalakan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Sige, isa-isahin natin yan. No? Merong pangyayari sa Bible. Sige, ikwento ko na lang sa inyo. Na ano nyo na yun eh. Sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Merong magkapatid dyan, tapos meron silang tatay. No? Yung panganay at saka yung bunso, yun yung magkapatid. At yung bunso, no, dahil nga mayaman sila, yung tatay niya may kakayahan, meron silang kayamanan, meron silang ari-arian. Yung bunso, inisip niya na kunin na yung kanyang mana at umalis sa kanilang bahay at pumunta kung saan niya gusto. Yun yung nasa isip niya. No? Kaya sabi niya sa kanyang tatay, Tay, kunin ko na po yung aking mana. At pupunta ako sa lugar na gusto ko. Eh, yung tatay naman, mabait naman. No? Sige anak, bakit po? Marahil gusto rin ng tatay na magkaroon ng realization itong kanyang anak. No? At gusto niyang iparamdam na yung kanyang anak ay meron siyang freedom. Meron siyang free will na gawin kung ano yung gusto niya. Hindi niya ito itinali sa loob lang ng bahay. Kaya yung bunso, umalis yan eh. Dala-dala niya yung kanyang mana. Marahil siguro binigyan siya ng 10 kambing. O di binenta niya yun. Or siguro pera, ganyan. Hindi nabanggit doon.
Kinuha niya yung kayamanan, yung kanyang mana, at umalis na siya. Pumunta siya sa ibang lugar. Anong ginawa niya doon? Nagpakasasa siya sa mga bagay na marahil hindi niya naranasan. No? Uminom siya, nagpakalasing siya, nagbarkada siya, at iba pang hindi mga magagandang bagay sa paningin ng Panginoon ay ginawa niya na rin. Hanggang sa dumating yung time na ubos na yung kanyang pera. Wala na. Parang saging banana, banana. Wala na yung kanyang pera, wala na yung kanyang ari-arian, at nawala na rin yung kanyang mga kaibigan. Naghirap na siya. Napunta siya sa sitwasyon na kung saan ay hirap na siya na namasukan siya na nag-aalaga ng baboy, at halos sabi niya yung pagkain ng baboy gusto niyo nang kainin. Naalala niyo yung kanyang dating buhay? Mayaman siya, nakakain niya yung anong gusto niya, nakakatulog siya sa magandang higaan, meron siyang bahay na tinitirhan. Pero yung sitwasyon niya ngayon, kasama niyo yung mga baboy, wala siyang magandang tirahan, wala siyang maayos na pagkain. At nung napunta siya sa sitwasyon na yan, nagkaroon siya ng realization. Wow! The realization comes nung andun siya sa sitwasyon na yon. Anong sabi niya? Buti pa sa tahanan ng aking ama, yung mga katulong doon nakakakain ng maayos. Babalik ako at sasabihin ko sa aking ama, hindi na ako karapat, dapat gawin niyo na lang akong isa sa inyong mga katulong. Doon niya napagtanto na yung dating buhay niya na kasama yung kanyang tatay, na andun siya sa magandang tahanan, ay yon yung magandang buhay. Hallelujah! Nagkaroon siya ng realization. So, to cut the story short, bumalik siya sa kanyang tatay. Nakita natin doon, malayo pa lang siya, andun na yung kanyang tatay, no? Inaabangan na yung kanyang pagbabalik, at nung nakabalik na siya, iniyakap siya ng kanyang tatay. Mayaman, isa siyang nasa magandang tahanan, no? Sorry po, umaga kasi meron akong morning sick. Sorry po. Pagkatapos nun, umalis siya, naghirap siya, nagkaroon siya ng realization, bumalik siya ngayon sa kanyang tatay. Nakabalik siya at nabalik yung dati niyang buhay. That is the story number 1. Story number 2, merong isang mayaman. Sa Lucas chapter 16 verse 19 yan. No? Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Merong isang mayaman at si Lazarus. Pero doon na lang tayo sa mayaman. Yung mayaman na yon, nung namatay siya, napunta siya doon sa Hades, sa lugar ng mga patay. No? Ang description ng Bible sa kinaroroonan niya ay apoy. Napakainit. No? Sige. Baka magkamali ako sa kwento ko. Lucas chapter 16 verse 19. Lucas chapter 16 verse 19. Basahin ko na lang mas mabilis to. Realization din to. Lucas chapter 16 verse 19, may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira na lang na naghuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak dito sa aking dila upang lumamig-lamig ang pakiramdam ko, dahil hirap na ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan." Isa pa, hindi maaring doon na lang. Yung mayaman na yon, namatay siya. Sige, ituloy natin. Maganda pala yung nun. Sige. Pasensya na po kayo at minamadali ko yung oras kasi, pero sige, basahin na lang natin. Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo.
Ito pala yung realization niya. Papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. No? Sumagot si Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moses at ang mga propeta, dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, ang mga Abraham, pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Sabi ng mayaman, na-realize niya na noong nabubuhay pa dapat siya sa mundo, ay nakinig siya doon sa mga nangangaral. Parang yung panahon ni Noah yan, yung mga ni Noah, yung gumawa mo ng malaking barko, yung ark. Na noong panahon ni Noah, yung mga tao nagkakainan, nagiinuman, nagpapakasaya, hanggang sa dumating yung araw ng pagdating ng baha. Ang pamilya ni Moses pumasok na sa daong, pero sila ay nagpapakasaya pa. At dumating na yung baha, huli na ang lahat, namatay sila. Parang ganito yung nangyari. No? Na kung saan ay nagkaroon ng realization nung panahon na andun na siya sa lugar na hindi na siya pwedeng bumalik sa kanyang dating buhay para itama yung kanyang buhay. Ito yung story number 2. Nakarealize siya, pero huli na ang lahat. Nandun na siya sa lugar ng pagsisisi, lugar ng apoy, hindi na siya pwedeng umalis doon. Wala na. Final na yun eh. Hindi na siya pwedeng bumalik sa lupa eh. Yung kanina, yung the prodigal son, umalis siya sa bahay ng kanyang tatay pero nakabalik pa siya. Anong ibig sabihin nun? Meron siyang pagkakataon para bumalik. Nung nakarealize siya, meron siyang pagkakataon para bumalik doon sa kanyang tatay. Ang ibig sabihin nun, may mga tao na nawala sa piling ng Panginoon pero binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Panginoon para makabalik. At minsan meron tayong mga pagkakamali na ginagawa at binibigyan tayo ng Panginoon para bumalik. Now, your realization is this. Kailan ka nung na-realize mo na, nagkamali ka sa Panginoon, what will be your action? Kailan ka babalik? Magsisisi sa iyong kasalanan at maglilingkod ng totoo at tapat sa Panginoon. Amen? Nababanggit ko nga minsan, kapag meron kang commitment sa Panginoon, hindi lang ito sinasalita. Ipinapakita ito. Ang commitment ay nakikita. No? Pagod ka sa trabaho, pero dahil may commitment ka sa Panginoon na mag-pray ka, pag uwi mo sa bahay, mag-pray ka. No? Pagod ka sa trabaho, pero dahil committed ka doon, sa church ng ating Panginoong Hesukristo, natutulong ka doon sa gawain ng Panginoong Hesukristo, kahit pagod ka, tutulong ka pa rin. Pupunta ka pa rin. Hindi ka kailangang pilitin ng pastor. No? Minsan ang term na sa amin na mimilit hindi po. Nag-encourage lang kami. Ang decision kasi sa inyo pa rin eh. Meron pa isa dyan. Isang mayaman naman. Ito naman yung isip niya. May ganito kasi salita minsan. Pastor, magtrabaho na ako ng magtrabaho ngayon para kapag nakaipon-ipon po ako, ay magfu-full time na po ako sa ministry o tutulong na po ako sa ministry. Tingnan nyo to. Isa pang mayaman ito eh. Lucas chapter 12 verse 13 to 21. Lucas chapter 12 verse 13 to 21. Basahin ko po sa inyo. Lucas chapter 12 verse 13 to 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa aking kapatid na ibigay niya sa akin ang bahagi ng mana ko. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagapaghati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikwento niya ang talinhaga na ito. May isang mayaman, may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malalaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako at kakain at iinom at magpapakaligaya.
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang iyong buhay. Kanino kaya mapupunta ang lahat ng iyong mga ari-arian?" Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Panginoon. Sakit nun. Mayaman ka sa iyong sarili, pero mahirap ka sa paningin ng Diyos. Iniisip natin na sige, mag-ipon na tayo ng mag-ipon ngayon, magtrabaho na tayo ng saka na tayo maglingkod sa Panginoon, saka na tayo mag-ministry, saka na tayo gumawa ng mabuti, saka na. Pero paano pag kinuha na yung buhay mo ngayon? May mga tao na ini-invite natin sa church na lagi nilang sinasabi, saka na, saka na, saka na. Pero paano kapag ka ngayong gabi ay kinuha na ng Diyos yung buhay mo at hindi ka na nakapaglingkod sa Panginoon? Mapupunta ka na doon sa lugar ng apoy na yon, na kinalalagyan ng mayaman at doon ka na makaka-realize, pero wala ka ng pagkakataon para magsisi pa at bumalik para maglingkod sa Panginoon. Last verse. 2 Peter chapter 3 verse 9 to 18. Pangalawang Pedro po. 2 Peter chapter 3 verse 9 to 18. Sige, basahin ko po. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Hallelujah! Habang hinihintay ninyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan ninyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lupa, ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya nga ng isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo, sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihinang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. 17. Mga minamahal, alam na ninyong ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Halip, lumago. Hallelujah. Lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo at tagapagligtas na si Hesukristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Ang utos dyan ay lumago tayo sa salita ng Panginoon. Lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ano yung kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay? Kapag ikaw ay dumaranas ng mga mahihirap na pagsubok, meron kang mga problema na pinagdadaanan, sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran? God can solve your problem. Bago pa dumating yung problema na yan, alam na ng Diyos yung kasagutan. Bago pa may pagsubok sa buhay mo, alam na ng Diyos kung hanggang saan yung kaya mo. Lumago tayo sa salita ng Diyos. Lumago tayo sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo. Kilalanin natin kung sino ba talaga yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay ng mga tao na kahit napagod sila sa kanilang mga trabaho, naglalaan ng oras para mag-aral ng salita ng Diyos at kinikilala pa ng higit pa kung sino yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Purihin din ng Diyos
na may mga pastor talaga na ginagamit din ng Panginoon para may share yung Word of God. Purihin ng Panginoon. Blessed morning po mga kapatid. Kita-kita po tayo muli bukas. Salamat sa buhay ninyo, Pastor Gab. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan ay kay Pastor Gerald, kay Ate Det, no? Sa mga kapatiran po na naglilingkod sa Panginoon. Alam po ng Diyos yung lahat ng inyong sakripisyo, yung pagsisikap ninyo sa Panginoon. Kapatid na Adlasga Domingo Maison, good morning, Pastor. Nakakatuwa naman yung dating boardmate namin ngayon. Pinapanood ko na nakaka-good vibes po, Pastor. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Kapatid na Laymar, salamat po sa inyong mga buhay. Patuloy po tayong lumago sa salita ng ating Panginoon. Ako po ay kasangkapan lamang ng Diyos. Ako rin po ay may mga kakulangan. Ako rin po ay mga pagkukulang sa paglilingkod. Kaya sinisikap ko na sana tulungan ako ng Panginoon din sa abot ng aking makakaya ay mapaglingkuran ko po kayo sa kapurihan ng ating Panginoon at magamit tong buhay na ito para magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. God bless po. Pagpapala mula sa Panginoon ay sumain nyo, gabayan kayo ng Diyos, samahan kayo ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman in Jesus' name. Amen and amen.